O ito, sa mga motor. Yung kanina, tumawa si Ali. Pinutakti kasi ng samot-saring reklamo ang idinulog ngayon sa Senado ng grupo ng mga mananakay laban sa mga motorcycle taxi tulad ng pagpapasada nito bilang kolorum. Sa kabilang dako, inamin naman ng mga motorcycle taxi na bumibiyahe sila bilang habal-habal dahil mas malaki umano ang kanilang kikitain dito. Mian Corvera, nagbabalik. Inireklamo rin sa Senado ang mga motorcycle taxi dahil sa pagpatay ng kanilang mga apps kapag rush hour o kaya masama ang lagay ng panahon, dahilan kaya pahirapan ang pagsakay ng mga commuters. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, sinabi ni Patrick Climaco, Secretary General ng Grupong Consumer at Mamamayan PH, na sa halip na booking, pumapasada at naghahabal-habal ang mga motorcycle taxi dahil higit na mas malaki ang bayad ng mga pasahero. Masyado anyang delikado ang ganitong kalakaran dahil kapag naaksidente, walang maaring habulin ang isang pasahero. Inihalimbawa nito ang sinapit ng isang babaeng pasahero noong nakaraang taon na minolestya at muntika ng ma-rape ng isang motorcycle taxi driver. Tuklas ko po kasi sir, habang nagbubuk po ako, may lumapit po sa akin. Isang light blue, isang dark blue, which is Angkas and Joyride. Nag-aalok po sa akin. Nung pagkasagot ko po na ito po nagbubuking na po ako, hindi na kumibo. So something fishy come into my mind na lalabas to na kolorum. Kasi po hindi siya magre-register dun sa sistema ng app ng Angkas at saka ng Joyride. Paano po kaya ang mga mekanismo para maprotektahan po yung mga mananakay na katulad po namin? Inamin naman ni Romeo Maglunsod, ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Alliance, na gawain nilang magkolorum o maghabal-habal kaysa tumanggap ng booking sa app dahil kailangan nila ng mas malaking kita. Hanggang ngayon kasi wala pang malinaw na batas para maging legal ang kanilang operasyon. Sir, amin na kami, sir. Ha? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Aha. Ang tagal na kasi ng panahon eh. Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kami mahuhuli. Sinisisi niya ang gobyerno sa kabagalan, katunayang 5 taon na ang nakakalipas, hanggang ngayon pilot run pa rin ang ginagawa ng DOTR. Tapos nagtataka ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, ang tatalino natin sa gobyerno Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo Ayaw nyo makinig sa amin, di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, kung hindi natin po ililigal to. Sabi ng LTFRB, nasa Senado na ang bola sa pagsasabatas ng motorcycle taxi dahil tapos na ang pilot study ukol dito at nasa Senado na ang panukalang batas. Pagtiyak naman ni Senador Raffy Tulfo na chairman ng Senate Committee on Public Services, re-reviewin nila ang naturang panukalang batas. So baka na-overlook lang yon. So I'll look into it. I'll make sure na the ball will start rolling again. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.